Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Tatay Rico. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating palakpakan po na malakas na palakpak ang ating pigilang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. At tayo po mga mahal ay sama-sama pong manalangin sa ating mahal na Panginoon. Dakilat mapagpalang Ama, makapangpangalan ni Jesus. Dalangin po ng aming dearly beloved and honorable Pastor Wills Radalmeta, yung time prophet, our loving God. Mahal po noon, kami pitaw sa pusong papabuot ng pasalamat. Dakilang Diyos sa paglais mo sa unang yugto na tapos ng balgawain. Maraming salamat. Mahal pang noon, hallelujah sa mga buhay na totoo na aming napakinggan. Maraming salamat sa iyong matapat na anak, nagalom na kalang magasampung bagit mahandog, lalo tigit, aming pinsalamatan. Ang iyong banal na matamis na presensya na hindi pinagkait sa bawat sa amin, mahal pang noon. Hallelujah at muli, mahal pang noon, narito po kami sa pag-aaral ng basalita, salita ng kaligtasan, dakilang Diyos. Dalangin po namin, mahal pang noon, yung basabasan ng san, yung basalita na aming mapapakinggan. Patawarin mo rin kami, O Diyos, sa lahat ng aming nagawang pagkasala, maging ang panglingkod, mahal pang noon, hallelujah. Aking dalangin, mahal pang noon, hallelujah, tulungan kapagan ako na aking mahihiyag ang iyong masalita na mayroong pag-ibig kapangyarihan. Gamitin mo lamang akong instrumento, daluyan yung balang salita, mahal pang noon, at aking dalangin na yung buksan ng puso't isipan lahat ng mga anak na narito. Ikaw magpaunawa sa bawat sa aming salita ng kaligtasan. At muli sa unang dalangin po na aming ginagalang mga pastor, sama-sama namin sinasaway, alagin mo niyong uri ng hadlang. We command cast out demons of hindrances, doubts, and unbelief. We cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Tayo po mga kapatid ay makabalik na po sa ating inupuan. Hallelujah. And first and foremost, I would like to give the highest praise, glory, honor, and thanksgiving only belongs to our loving God, the one true God, that is Jesus Christ. Hallelujah. And we give double honor and respect to our beloved parents in the Lord. And we always remember and cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved Honorable Pastor Evangelist Wildy E. Almeda, and to our beloved Assistant Pastora Lina Comon Almeda. Greetings din po to all the beloved Almeda family. At ating din po binabati ang ating beloved Summer Smith na ating kasama ngayon. Hallelujah sa araw na ito. To you, my beloved brothers and sisters, beloved brethren, our webcast viewers, purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan muli natin ang ating dakilang Diyos at tayo po'y sumigaw na malakas na praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. At hanggang sa mga oras na ito ay merong pa ring pagkakataong ito, mga mahal, o yung pribilehyo na binibigay na ang ating Panginoon na tayo po, mga kapatid, ay nagkakatipon pa rin upang ating itaas at duwalhatiin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Praise God. At tayo ngayon, mga mahal, ay humaharap po sa panibagong taon sapagkat natapos na nga po ang 2024. So mga mahal, tayo po ay we are on the next page of the book, mga mahal. So ating harapin muli ang 2025. Mga kapatid, so tuwing taon na ating hinaharap, mga mahal, ay merong pong mga pagsubok na ating napapagdaanan. So bawat isa po sa atin, sapagkat wala nga pong exempted, mga mahal, sa atin, sa mga trials sa ating buhay, mga mahal. Lalo na po tayong mga totoong naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Haharap at harap po tayo sa pagsubok, sapagkat dito po tayo subukan ng ating mahal na Panginoon kung gaano po ka-faithful yung ating serbisyo, yung ating paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dito po sinusubukan ng mahal na Panginoon ang ating mga puso, sapagkat nais makita ng mahal na Panginoon kung tayo nga po ba ay tapat sa Kanya, mga mahal, no matter what. At dito rin po tayo nililinis ng mahal na Panginoon sa pamamagitan ng mga trials o pagsubok sa ating mga buhay, mga minamahal. So sa atin, mga Kristiyano, mga kapatid, tayo po ay papunta ng langit. So we are bound to heaven. Gaya nga mga minamahal ng ating napakinggan ng mga buhay na matutoo, mga minamahal. Kapag ikaw po ay nag-apply patungo sa ibang lugar, ibang bansa, marami pong requirements, mga kapatid. So, kinakailangan na masunod mo kung ano po yung rine-require upang makita kung ikaw nga ba ay
pwedeng pumunta sa lugar na yun, mga mahal. Ganon din po yung ating pagtungo sa kalangitan. Mga kapatid, dito, mga mahal, ang ating tayo rin po ititest ng mahal na Panginoon. Kung tayo nga po ba, mga mahal, ay karapat-dapat makapasok, mga kapatid, doon sa langit, mga minamahal, o sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, ang sabi nga ng unang talata na ating mabasa, pakibasa po sa ating mga Bible readers. Kindly po. From the book of Psalms, chapter 11, verses 5. The Lord trieth the righteous, but the wicked and him that loveth violence, his soul hateth. Amen. Ayon sa mga awit, kabanata 11, talata 5. Sinusubok ng Panginoon ang matuwid, ngunit ang masama at ang umiibig ng pangdadahas ay kinapuputan ng kanyang kaluluwa. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos pong magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Purihin ang ating Panginoon. Mapalakpakan po ba natin ang ating dakilang Diyos? Praise the Lord. So ang sabi po mga mahal, ang unang talata na ating nabasa, sinusubok ng Panginoon ang matuwid. Ngunit ang masama at ang umiibig ng pagdadahas ay kinapuputaan ng kanyang kaluluwa. Kaya mga kapatid, sabi nga ng ating beloved parents of the Lord, mga mahal, na walang Kristiyano na papasok sa langit na hindi subok. Kundi yung papasok sa langit, mga mahal, ay yung mga subok lamang ng mga Kristiyano. So maliwanag po ang sabi ng Word of God, mga mahal. Ang sabi nga po rito, mga mahal, the Lord trieth the righteous. Sinusubok ng mahal na Panginoon ang mga matuwid. So God tests the righteous to purify them. Mga kapatid, as pure as gold, mga mahal. Ang sabi ng banal na kasulatan. So, sinusubok tayo ng mahal na Panginoon, dumaanan tayo sa matinding pagsubok para tayo po ay i-purify, linisin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Because God wants us to be perfect. Sa ating lahat, mga mahal, tayo lumapit sa mahal na Panginoon hindi dahil tayo po ay hindi tayo tinanggap ng mahal na Panginoon dahil tayo po ay perfecto, hindi po mga mahal. So God accepted us, mga kapatid, tinanggap tayo ng mahal na Panginoon bagamat tayo ay makasalanan. Amen. Pero mga mahal, He accepted us, mga mahal, upang tayo ay turuan, upang tayo po ay i-purify, gawin ng mahal na Panginoon na maging karapat-dapat sa Kanyang harapan. Bagamat hindi tayo karapat-dapat, hindi yun tinignan ng mahal na Panginoon. Tayo tinanggap ng mahal na Panginoon upang tayo ay linisin ng ating dakilang Diyos na buhay. So, sa pamamagitan ng pagsubok, dito po tayo nililinis, pinupurify ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga kapatid, kaya nga mga mahal, through trials, sa pagsubok na ating diranas, dito po nakikita ng mahal na Panginoon kung ano nga po ba talaga ang laman ng ating mga puso. Kagaya po mga mahal ni Job. Siguro naman sa ating lahat, alam natin yung kwento ni Job, mga kapatid. Sa ating sa hindi nakakaalam, pakibasa na lang po natin sa ating tahanan yung Job chapter 1. Malalaman po natin kung ano po ang buhay ni Job at kung sino po si Job, mga minamahal, sa banal na kasulatan. So Job, si Job, mga minamahal, he's a righteous man. Siya ay righteous o banal sa harap ng mahal na Panginoon. Walang nakita ng ating dakilang Diyos na anumang bagay na hindi nais ng mahal na Panginoon sa kanya, mga mahal. So, Job is a God-fearing man. Merong siyang takot sa mahal na Panginoon. But Job, mga mahal, even though he is a righteous and he is a God-fearing man, mga mahal, he experienced severe trials and affliction. So, Job lost all his property. His children, yung kanyang mga anak nangamatay, mga mahal. He suffered a great physical agony. Nagkaroon siya ng matinding karamdaman. And in the midst of his suffering, Job was visited by his 3 friends. Mga kapatid, siya po'y binisita ng kanyang mga 3 kaibigan. Though Job friends intended to comfort him, imbis na i-comfort siya, mga mahal, they accuse
him of transgression. Ang sabi nila, baka matindi yung iyong kasalanan sa Diyos, mga kapatid. Pero mga minamahal, hindi po yun ang tinignan ni Job. Hindi po siya nag-alinlangan sa ating mahal na Panginoon, kundi lalo siyang nagkumapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Isang buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nawala lahat ng kanyang kayamanan, pero hindi siya nagreklamo. Patuloy lamang siya magmahal. Patuloy niyang sinunod ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi siya tumingin o hindi niya tinignan yung kanyang trials, kundi mahal na natili siyang nakatingin sa ating mahal na Panginoon at natili siyang sumunod at ginanap o ginawa ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basahin po natin, mga minamahal, sa Job 23 verse 10 and 12. Kindly po. From the book of Job, chapter 23, verses 10 to 12. But he knoweth the way that I take. When he hath tried me, I shall come forth as gold. Verses 11. My foot hath held his steps. His way have I kept, and not declined. Verses 12. Neither have I gone back from the commandment of his lips. I have esteemed the words of his mouth more than my necessary food. Amen. Ay mo sa aklat ni Job, ang kabanata ay 23, ang talata ay 10 hanggang 12. Ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Ang kanyang daan ay aking iningatan at hindi ako lumiko. Ako hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kailangang pagkain. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos po magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So yung ating title, mga mahal, The Lord tests the righteous. Righteous. So ang Diyos, kanyang sinusubukan ang kanyang mga banal, mga kapatid. Bakit po natin pinag-aaralan to, mga minamahal? Wala man po siguro sa atin na hindi humaharap ng pagsubok. So, sometimes parang every year. So, humaharap tayo ng pagsubok, mga minamahal. Kaya natin pinag-aaralan yung bagay nito upang tayo po, mga kapatid, ay tumatag at pagdating ng pagsubok, because we don't know. Hindi natin alam kung anong darating ngayong 2025. Sabi nga, mga kapatid, sa dakungan ng China, mga minamahal, meron na namang panibagong virus na kumakalat. Pero tayong mga Kristiyano ay hindi po tayo natitinag o natatakot sa mga bagay na yun. Sapagkat alam po natin, mga minamahal, na kasama po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Ating na pong napagdaanan yung dumaang pandemya, mga minamahal. Tayo po lahat ay nagtagumpay sapagkat kasama po natin ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, ganun din po, mga mahal. Ano man yung nagbabadyang darating ng mga pagsubok, mga kapatid, ay hindi po tayo natatakot sapagkat alam po natin, nakasama po natin ang mahal na Panginoon. Sabi nga, mga mahal ni Job, ngunit nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. Alam ng ating mahal na Panginoon kung ano yung daan na ating nilalakaran. Hindi po bulag ang mahal na Panginoon. Ang sabi nga niya, mga kapatid, nakatitig palagi ang kanyang mga mata sa kanyang mga anak. Amen. Hindi po humihiwalay ang mata ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya nga ang sabi ni Job, mga mahal, nalalaman niya ang daang aking nilalakaran. At sabi niya, mga kapatid, dito na pagka kanyang nasubok ako, ay lalabas akong parang ginto. Kapag tayo po ay nasubok ng mahal na Panginoon, after, mga mahal, those trials, mga kapatid, doon po tayo nagiging perfecto sa harapan ng mahal na Panginoon. Every time na napapagtagubayan natin, doon pa tayo nililinis. Doon po tayo pinupurify ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nga ni Job, mga mahal, ang sabi niya, mga kapatid, when he had tried me, I shall come forth as gold.
So po'y nagiging parang purong ginto. Kaya mga mahal, sa panahon na si Job ay nasa pagsubok, ang sabi po rito mga mahal, sa verse 11, ang aking paa ay sumunod na lubos sa kanyang mga hakbang. Nanantili si Job, mga kapatid, na sumunod sa ating mahal na Panginoon. Hindi po siya umatras, hindi siya nagreklamo, kundi nanatili na sumunod siya sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nang sabi rito, mga mahal, ang kanyang daan ay aking iningatan. Lalo niyang iningatan, mga kapatid, ang mga alituntunin o yung lahat ng mga utos ng mahal na Panginoon. Yung salita ng mahal na Panginoon, ito'y ginanap niya sa kanyang buhay. Bagamat siya ay dumaraan sa matinding pagsubok. Pinagsikapan niya, iningatan niya yung pangako ng mahal na Panginoon. Yung salita ng ating dakilang Diyos. Hindi siya gumawa ng anumang paglabag sa mahal na Panginoon, kundi iningatan niya mahigpit yung lahat ng alituntunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi po rito, mga mahal, ang kanyang daan ay aking iningatan at hindi ako lumiko. Hindi siya nag-alinlangan. Hindi siya nag-iba ng daan, kundi patuloy niya, bagamat yung daan, mga kapatid, na kanyang tinatahak, napakabigat, napakahirap, mga minamahal, pero nagpatuloy siya. Dahil alam niya na ito yung daan patungo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi ng verse 12, ako'y hindi humiwalay sa utos ng kanyang mga labi. So lahat ng mga pinag-utos ng mahal na Panginoon, hindi niya nilabag, kundi ito'y ipinamuhay niya. Hindi siya humiwalay. Aking pinagyaman ang mga salita ng kanyang bibig ng higit kaysa aking kailangan pagkain. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So, ibig sabihin mga kapatid, walang ibang mahalaga sa ating buhay kundi ang salita ng mahal na Panginoon. Kagaya po ni Job, mga kapatid, mas higit na binigyan niya ng importansya ang salita ng mahal na Panginoon kaysa, mga mahal, ang sabi niya, kaysa yung kailangan ng kanyang katawan. Yung pagkain. Mas binigyan niya ng treasure, tineneasure niya, mga minamahal, yung salita ng mahal na Panginoon. Binigyan niya ng halaga. Kaya nga, ang sabi ng salita ng mahal na Panginoon, hindi lang ang tao ay nabubuhay sa tinapay, kundi sa salita ng ating dakilang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. Paano po natin mapapalago ang ating panampalataya? Through the word of the Lord. By hearing and hearing the word of God, doon lumalago ang ating pananampalataya sa ating mahal na Panginoon. Isang buhay na palakpak sa ating dakilang Diyos na buhay. So mga kapatid, ang sabi po rito sa susunod na talata na ating mababasa, the Lord tested us in the furnace of affliction. Sa hurnuan ng mga pagsubok. Kaya tayo mga Kristiyano, para tayong idinaraan sa hurnuan. Kasi yung pagsubok, it comes and go. Everybody shout, praise the Lord. Minsan, nawala. Nawala yung araw na to, kinabukasan, mayroon na namang bago. So, ganun po yung ating buhay bilang Kristiyano. Pero hindi po tayo doon nanghihina. Kundi through trials, doon tayo lumalakas. Sapagkat dito po tayo pinapalakas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Basahin po natin, mga mahal, sa Isaiah chapter 48, verse 10. From the book of Isaiah, chapter 48, verses 10. Behold, I have refined thee, but not with silver. I had chosen thee in the furnace of affliction. Amen. Ayon mo sa aklat ng Isaiah, kabanata 48, ang talata 10. Narito, dinadalisay kita, ngunit hindi parang pilak. Pinili kita sa horno ng kadalamhatian. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At ang Diyos po ang magpala sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. Pinili kita sa horno ng kadalamhatian. So the Lord have chosen us in the furnace of affliction. So, dito po tayo pinapatatag, nililinis ng ating pinakamamahal na Panginoon
after mga mahal na ating malagpasan yung mga pagsubok, mga kapatid, dito lalong nagle-level up po ang ating pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung wala po yung mga trials na dumarating sa atin, hindi po tayo matutong tumawag sa mahal na Panginoon. Kasi mga mahal, sometimes, mga ilang Kristiyano, kapag nandun na, puro pagpapala, nakakalimot na sa mahal na Panginoon. Pero kung nandyan yung pagsubok, laging lumuluhod, laging tumatangis sa mahal na Panginoon, lagi niyang hinahanap ang ating dakilang Diyos. Dahil yun ang nais ng mahal na Panginoon, na lagi natin siyang hanapin. Hindi lang sa panahon ng pagsubok, hindi lang sa panahon ng problema, tsaka tayo lalapit sa mahal na Panginoon, kundi ang nais ng mahal na Panginoon, araw-araw, oras-oras, minuminuto, mga minamahal, every second of our life, mga kapatid, we seek the Lord. Yun po ang nais ng mahal na Panginoon. Kaya nga mga kapatid, we put our loving God lagi sa ating unahan. Kasi kapag inunahan natin ang mahal na Panginoon, tayo po ay napapahamak. Pero kapag ang mahal na Panginoon ay lagi nating inilalagay sa ating unahan, mga minamahal, lagi tayong nagtatagumpay. Everybody shout, praise the Lord. Isang buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Ang pagtatagumpay po natin ay dahil yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi po sa ganang atin. Kasi mga minamahal, kung walang mahal na Panginoon, wala po tayong magagawa kung wala ang ating dakilang Diyos. Hindi natin kayang iligtas ang ating sarili, ang ating kaluluwa doon sa apoy ng impyerno. Tanging ang makapagligtas lamang sa atin, walang iba, kundi ang ating dakilang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord. So, mga minamahal, sa mga pagsubok na ating dinaranas sa ating buhay, ipinaparanas po yan ng ating mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin para subukin po yung ating puso. Mga kapatid. Kasi when trials comes, doon po lumalabas yung totoong tayo. Kapag nandyan na yung pagsubok. Doon nakikita ng mahal na Panginoon kung ano nga ba yung laman ng ating puso. Kung tayo nga ba ay magpapatuloy sa paglilingkod sa Kanya, o aatras, mga minamahal. Kaya mga kapatid, ang sabi ng Proverbs chapter 17 verse 3, the Lord tests our heart. Sinusubok ng mahal na Panginoon ang bawat puso ng kanyang mga anak. Kaya kagaya nga mga mahal ng mga Israelita, o Israelites, mga mahal, the Lord nagbigay siya ng instruction kay Moises na sa po ay magpapaulan ng pagkain, o mana, o bread, mga mahal from heaven. So, ang sabi ng mahal na Panginoon na sabihin mo sa mga Israelita na kunin lang nila yung kanilang kakainin sa araw na yun, mga minamahal. Basahin po natin muna, mga kapatid, dito sa Exodus chapter 16, verse 4. Kindly po. For the book of Exodus chapter 16, verses 4. Then said the Lord unto Moses, Behold, I will rain bread from heaven for you, and the people shall go out and gather a certain rate every day, that I may prove them whether they will walk in my law or no. Amen. Ayon po sa aklat ng mga tag-Exodo, ang kabanata ay 16, ang talata ay 4. Nang magkagayoy, sinabi ng Panginoon kay Moses, Narito, kayo'y aking paulanan ng pagkain mula sa langit at lalabasin at pupulutin ng bayan araw-araw ang bahagi sa bawat araw upang aking masubok sila kung sila'y lalakad ng ayon sa aking kautusan o hindi. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang Diyos pong magpala sa pagbabasa ng kanyang banal na salita. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. So the people were given exact instruction, mga mahal, about the bread from heaven in order to test their willingness to trust and obey God. Sabi ng mahal na Panginoon, ang sabi nga, sabihin mo sa kanila na kunin nilang nila yung saktong yung makakain lang nila sa araw-araw. Mga mahal, doon sila sinubok ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, nagbigay ang mahal na Panginoon ng instruction, mga mahal, upang makita
sa mga Israelita kung sila nga po ba ay magtitiwala at susunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. In the same way with us, mga kapatid, God sometimes order the circumstances of our lives to test our faith and loyalty to our loving God. So dumaraan tayo, mga mahal, sa samot-saring yung pagsubok minsan sa ating buhay, mga mahal. Dito po, mga mahal, tayo sinusubok ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, kung tayo nga po ba ay magtitiwala sa Kanya, mga kapatid, mananatili tayong tapat sa ating mahal na Panginoon. Kagaya po yung mga Israelita, mga minamahal nung araw. So, ganun din po sa atin. Kaya sa ating paglilingkod, anuman yung ating pinagdaraanan sa araw-araw, no complain. Kundi mga minamahal, patuloy tayong nagtitiwala sa mahal na Panginoon. Patuloy tayong tapat sa ating dakilang Diyos. Hindi natin inuunahan o pinangunahan ang ating mahal na Panginoon, kundi patuloy tayong sumusunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Isang buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung ating mga kapatid titignan yung buhay ng mga Israelita nung araw, mga kapatid, so mga manamahal, nung sila po'y inilabas ni Moises sa Ehipto, sa kamay ni Paraon, yung kanilang paglalakbay na 40 days, mga kapatid, ito po ay umabot ng 40 years. So sila po'y naglakbay ng 40 years doon po sa sa wilderness. Bakit po, mga kapatid, na sila po ay hinayaan ng mahal na Panginoon, sila ay maglakbay ng 40 years in the wilderness? Ito po, mga kapatid, ay ginawa ng mahal na Panginoon upang sila po ay subukin. Para sila ay i-test ng ating mahal na Panginoon. To test them, to humble them, upang sila ay pakubumbabain ng mahal na Panginoon, at upang malaman ng mahal na Panginoon kung ano nga yung laman ng kanilang puso. Mga kapatid, to know what is in their heart. Kung sila ba ay magpapatuloy na sumunod sa kalooban ng ating mahal na Panginoon, upang sila ay turuan na magtiwala lamang sa ating dakilang Diyos na buhay. So, ganun din po tayo. Hindi tayo mga kapatid, tayo rin po ay naglalakbay. Sapagkat ang sabi ng banal na kasulatan, we are just a sojourner. Tayo po ay mga manlalakbay lamang dito sa mundo. Hindi po tayo taga rito. We are bound to heaven. We are citizen in heaven. Tayo po ay taga-langit. Everybody shout, praise the Lord. Tayo po lahat ay taga-langit. So sa ating paglalakbay, kagaya yung mga Israelita, mga kapatid, nung araw, sila ay sinubok ng mahal na Panginoon. So ganun din po tayo. Sa ating paglalakbay patungo sa langit, sa kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon, yung mga Israelita nung araw, patungo lang sila sa lupang pinangako, sa Kanaan. Kasi sa atin, mga kapatid, doon na sa langit yung ating pupuntahan. Everybody shout, praise the Lord. Patungo na po tayo sa langit. Hindi lupa yung ating pupuntahan. Kundi tayo ay papunta na doon sa buhay na walang hanggan, sa piling po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya minsan dumaraan tayo sa matinding pagsubok. Hindi lang sa pagsubok ng pinansyal, hindi lang pagsubok sa material, even spiritual, mga kapatid, dumaraan po tayo. Pero tayo nagtatagumpay. Bakit po? Dahil kagaya po natin si Hope, nananatili tayo sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Hindi tayo lumiliko. Patuloy lang tayong sumusunod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kagaya mga mahal, yung mga Israelita, ilan lang, mga kapatid, yung nakapasok sa Kanaan. Maalala ko, mga kapatid, yung mga buhay na patutuo. Matagal na po itong mga patutuo, mga kapatid, na may kapatiran na naginip, na nakita yung kamay ng mahal na Panginoon na dumakot doon sa buhangin. Mga kapatid, pagkatapos ibinuka niya yung kanyang kamay, kakaunti na lang yung natira sa kanyang palad. Kaya nakakatakot po. Kaya sa atin, laging ipinapaalala po sa atin ng ating mga magulang sa Panginoon na ipagtrabaho po natin ang ating sariling kaligtasan. Mapapatunayan po natin yung ating pagiging totoong Kristiyano sa araw-araw po na ating pamumuhay.
Hindi po sa loob lamang ng banal na gawain. We cry and after that, babalik po tayo sa ating masamang gawain. Ayaw po yan ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, kung pinapadama ng mahal na Panginoon yung kanyang banal na matamis na presensya dito sa atin, every time we worship the Lord, sana, nawa, every time we feel the Holy Spirit, doon din po tayo nawa, lalong nagbabago mga minamahal at lalong nagiging matuwid sa harapan po ng mahal na Panginoon. Lalong lumilinis po tayo sa harap ng ating dakilang Diyos. Mga minamahal, kaya ito'y ating pasalamatan, hindi tayo pinagkukulang ng mahal na Panginoon. Pero darating ang panahon, ang sabi ng banal na kasulatan, darating ang panahon, mga kapatid, na wala na yung pagkakatipong ganito. That's why, mga kapatid, bigyan po natin ng halaga yung ating pagkakatipon. Napakahalaga po ito. Darating ang panahon, ang sabi nga ng, ito'y natupad na. Yung sinabi ng ating parents in the Lord. Darating ang panahon, kayo-kayo na lang. Ito'y natupad. Nangyari, mga minamahal. Kaya mga kapatid, ipagpatuloy po natin. Bigyan po natin ng halaga bawat araw ng pananambahan, sikapin po natin na tayo po ay laging nasa banal na gawain ng mahal na Panginoon. Sa oras ng pananambahan, sikapin po natin na tayo palagi naririto, mga minamahal, sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos. Napakahalaga po ito, mga minamahal. Ito po'y bigyan po natin ng importansya. Bakit po natin sinasabi ito, mga kapatid? Dahil mahal namin po kayo. Ayaw po natin, mga mahal, na merong maiwan sa atin pagdating ng mahal na Panginoon. Tutunog ang pakakak anytime from now, mga minamahal. Pero ang sabi ng banal na kasulatan, yun lamang mga karapat-dapat ang dadagitin ng ating mahal na Panginoon. Kaya tayo nagsisikap because we want to be, gusto po natin maging karapat-dapat sa harapan ng mahal na Panginoon. Kaya tayo nagsisikap. Mga minamahal. Kaya mga kapatid, minsan kasi ang Kristiyano, hindi naman ako karapat-dapat. Totoo po, hindi po tayo karapat-dapat. Pero kailangan sikapin po natin na tayo po'y maging karapat-dapat sa harapan ng mahal na Panginoon dahil ang papasok sa langit ay yung karapat-dapat lamang. Isang buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So magluhal, sinubok sila. Yung mga Israelita, yung pagsubok na yun, mga mahal ay ginawa ng mahal na Panginoon upang sila ay magpakumbaba lalo sa harap ng mahal na Panginoon. Basahin po natin mga kapatid dito sa Deuteronomy chapter 8, verse 2 and 4. Kaya kapag dumaraan tayo sa mga trials, mga mahal, lalo po tayong magpakumbaba sa harap ng ating dakilang Diyos. In the book of Deuteronomy, chapter 8, verses 2 to 4. And thou shalt remember all the way which the Lord thy God led thee these 40 years in the wilderness, to humble thee, and to prove thee, to know what was in thine heart, whether thou wouldest keep his commandments or no. Verses 3. And he humbleth thee, and suffered thee to hunger, and fed thee with manna, which thou knowest not, neither did thy fathers know, that he might make thee know that man doth not live by bread only, but by every word that proceedeth out of the mouth of the Lord doth man live. Verses 4. Thy raiment wax not old upon thee, neither did thy foot swell these 40 years. Amen. Amen. Ayun po din sa aklat, ang Deuteronomio, ang kabanata ay 8, ang talata ay 2 hanggang 4. At iyong aalalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang, upang kanyang mapangumbaba ka at subukin ka na maalaman kung ano ang nasa iyong puso, kung iyong gaganapin ang kanyang mga utos o hindi. 3. At ikaw ay pinapangumbaba niya at pinagdadamdam kanya ng gutom at pinakain kanya ng mana na hindi mo nakilala ng iyong mga magulang, upang kanyang maipakilala sa iyo na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao,
kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng Panginoon. Amen. Ang iyong suot ay hindi naluma sa iyo, ni hindi namaga ang iyong paa nitong 40 taon. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So mga kapatid, 40 years, ang sabi mga kapatid na sila'y pinatnubayan ng mahal na Panginoon. Even though mga kapatid na sinubok sila ng mahal na Panginoon, dumaan sila sa matinding mga pagsubok, pero nandun yung patnubay ng ating dakilang Diyos. So ganun din po sa atin. Kaya nga ang sabi ng mga mahal, hindi tayo binibigyan ng mahal na Panginoon ng pagsubok na hindi po natin ito kayang lagpasan. Everybody shout, praise the Lord. So kagaya yung mga Israelita, even though mga kapatid, the Lord tried them, pero pinatnubayan sila ng mahal na Panginoon. Iningatan sila ng ating dakilang Diyos upang kanilang mapagtagumpayan yung pagsubok sa kanila. Nang sabi ng mga mahal na sa 40 years na yun, mga kapatid, yung kanilang suot, magmula bata, mga mahal, paglabas nila sa Ehipto, yun yung kanilang damit. Habang sila ay lumaki, nag-grow din yung kanilang damit. Napaka-imposible, mga mahal. Yung kanilang tsinelas, 40 years na sila ay naglakbay, hindi man lang naupos o napudpud. Kaya ang sabi, maging ang kanilang mga paa ay hindi namaga. Dahil nandoon ang pag-iingat ng mahal na Panginoon. So, ibinigay niya yung pagsubok, ipinakita niya yung kanyang pagpapatnubay sa kanila, pag-iingat sa kanila, upang sila ay magpakumbaba sa harap ng ating mahal na Panginoon. So, ganun din po tayo. Sometimes, mga mahal, we face yung trials sa ating buhay. May pag-uusig, mga mahal, pangungutya sa atin. Minsan, parang ayaw na natin dumalo, mga kapatid. Pero nandun pa rin yung pag-comfort ng ating mahal na Panginoon sa atin. Yung pagpatnubay pa rin ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin. Dahil, mga kapatid, minsan parang hindi na malulutas yung ating pagsubok. Minsan nakakalimutan na natin yung ating trials. Maalala na lang natin, mga minamahal, kapag ito po, mga minamahal, ay tinugon na ng mahal na Panginoon. Mga kapatid, so ipinapakita ng mahal na Panginoon yung mga bagay na yon, yung pag-iingat niya sa bawat isa sa atin, tayo pinapatnubayan, iniingatan ng mahal na Panginoon, binibigyan po tayo ng trial sa ating buhay. Mga kapatid, na ito'y ating napapagtagumpayan. Ginagawa po ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin ang mga bagay na ito upang lalo po tayong magpakumbaba sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Isang buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Kasi gusto ng mahal na Panginoon na ipaalam sa atin, mga minamahal, na ating malaman sa ating sarili na wala pala tayong magagawa kung wala ang mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. We only need our loving God in our life, sa ating buhay. Kailangan natin ang mahal na Panginoon. Hindi natin kayang mag-isa kung wala ang ating dakilang Diyos. So we need our loving God. Kagaya yung mga Israelita. Kaya sila, mga mahal, nandun yung patnubay ng mahal na Panginoon. Kahit na sila ay gumagawa ng bagay na hindi kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon, nandun pa rin yung kanyang patnubay. Mga kapatid, pinaalalahanan sila, sinusubok sila, mga minamahal. Mga kapatid, ito yung kanilang napapagtagumpayan sa pag-iingat ng mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, nais ng mahal na Panginoon magkita sa atin, mga mahal, kung ano talaga yung laman ng ating puso. When it comes to trials, dito niya tayo masusubukan kung tayo mananatiling maglilingkod sa Kanya at magpapatuloy hanggang sa Kanyang pagbabalik. Kaya nga, mga mahal, ang sabi po rito, mga mahal, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat bagay na nagmumula sa bibig ng ating pinakamamahal na Panginoon. Isang buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating paglilingkod, mga kapatid, minsan, dumarating din, even sa loob ng simbahan, mga mahal. Meron tayong may ipinapakita ng mahal na Panginoon sa atin para tayo po ay hindi magpatuloy sa paglilingkod. Pero hindi yun ang ating tignan.
Mga kapatid, yung ating nakikita sa ating kapwa mga mahal o yung ginagawa ng ating kapwa mga mahal, tandaan po natin, walang sinuman sa atin ang may hawak ng susi ng langit. Ang tanging ang mahal na Panginoon lamang. Walang ibang makakapagligtas sa atin kundi ang ating dakilang Diyos lamang na buhay. Kaya nga ang sabi, lagi sinasabi ng ating parents and Lord, work out your own salvation with fear and trembling. Just look unto our dear Jesus. Mga minamahal. Kaya mga kapatid, ito'y ipinapakita ng mahal na Panginoon sa atin para subukin yung ating puso. Minsan parang nakikita natin yung ating kapwa mananampalataya, parang hindi tayo pinapansin. Mga minamahal, patuloy lang tayo. Tumingin lang tayo sa ating mahal na Panginoon. Ni isa rito sa atin ay walang may hawak ng susi ng langit. Only our dear Jesus. That's why we come to church, mga mahal, upang hanapin ang mahal na Panginoon. Dahil, mga kapatid, tanging ang Diyos lamang ang makakapagligtas sa atin. Isang buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon. Kaya huwag natin, alisin natin sa ating isip, mga minamahal. Yes, kasi minsan naglalagay ng mahal na Panginoon sa bawat isa sa atin para tayo subukin ng katitisuran. Mga minamahal, maging sa loob ng banal na gawain. Makikita natin yung mga bagay na nakakatisod, pero wag yun ang ating tignan. Tignan natin ang mahal na Panginoon na siyang nagpatawad sa ating mga kasalanan at nagbigay sa atin ng kaligtasan. Isang buhay na palakpak para sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dumarating sa bawat isa sa atin yung panglulumo. Pero when we come to the Lord na nagpakumbaba tayo, humingi tayo ng habag sa Kanya, pinalalakas tayo ng mahal na Panginoon. Kaya mga kapatid, anumang trials na darating ngayon, 2025 sa ating buhay, ito po'y ating tanggapin na may pagpapasalamat sa mahal na Panginoon sapagkat alam natin na dito po tayo pinupurify, nililinis ng mahal na Panginoon sapagkat ang sabi nga, ang mga subok lamang na Kristiyano ang papasok sa kaharian ng mahal na Panginoon. Yung pure. Kasi pag subok na, malinis na yan. Purong-puro na. Mga kapatid. Kaya ano po ang sabi ng ating huling talata? Mga minamahal, ang papasok sa langit is a glorious church without blemish and wrinkle. Mga kapatid. So after the trials we face, mga minamahal, malinis na po tayo sa harap ng mahal na Panginoon. Basahin po natin at ating pong pinaghanda ang ating mga awit at ating mga manutog. From the book of Ephesians chapter 5 verse 27, that he might present it to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that it should be holy and without blemish. Amen. Ayon po sa mga taga-Epeso, ang kabanata ay 5, ang talata ay 27. Upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Amen. Isang buhay na palakpak para sa ating mahal na Panginoon at tayo po yung sumigaw na malakas na praise the Lord. Hallelujah. Kaya mahal, yun po yung layunin ng mahal na Panginoon. Yung ating napagdaanan, mga pagsubok, yung test sa atin, mga mahal, upang tayo ay maiharap sa ating mahal na Panginoon na walang dungis at kulubot, mga mahal. Mga kapatid, tayo maging nararapat, maging banal at walang kapintasan sa harapan ng mahal na Panginoon. Yun po, mga kapatid, ang nais ng ating dakilang Diyos. Kaya mga mahal, tayo magpatuloy. Hindi natin alam kung ano ang darating ngayong 2025. Sa ating mga nakikita, naririnig ng mga balita, mga mahal, gera doon, patayan doon, mga samot-saring karamdaman, kahirapan. Pero mga kapatid, hindi tayo nangangamba. Dahil alam natin, kasama po natin ang mahal na Panginoon. Anytime from now, rapture will take place. Kaya mga mahal, habang tayo maawit sa mahal na Panginoon, mga kapatid, awitin po natin yung Come, Holy Spirit. Mga minamahal. Yes, there is Jesus. Ating hingiin, mga mahal, na palagi na sa atin ang Espiritu ng mahal na Panginoon. So, no matter what trials we face sa ating paglilingkod, kapag nandyan ang Espiritu ng mahal na Panginoon,
ma-overcome po natin. Mapapagtagumpayan po natin, mga minamahal. Kaya habang tayo umaawit, ating pagbulay-bulahin ang kabutihan ng mahal na Panginoon. Yes, there is Jesus. Oh, hallelujah. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivate my soul, and every day I grow to love you more. Awitan po natin ang ating Panginoon. Humingi po tayo ng kahabagan sa ating dakilagan. Humingi po natin na panatiliin niya yung kanyang banal na matamis na presensya, yung kanyang balsak ng Espiritu sa atin. Para anumang pagsubok natin harapin, tayo nagiging matatag ng mga Holy Spirit, you captivate my soul, and every day Hallelujah, I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, Yes, to the truth. drawing me closer to you. I feel your power and nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you and the Spirit and truth. Tayo umawit lahat, mga minamahal. Hallelujah. Huwag nating hayaan na tayo umuwi na hindi po natin naramdaman ang presensya ng mahal na Panginoon. Ating sikapin, mga kapatid, na ating matama ang banal na matamis na presensya ng Your ating anointing, come Siya in ang ating kalakasan. Siya ang ating tagumpahi, ang ating mahal na Panginoon. Yes, Holy Spirit, you captivate my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. yes, there is I feel Jesus. your power and nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Yes, hallelujah. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in me. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Yes, there is Jesus. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in me. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and truth. Hallelujah. I worship you in spirit and truth. I worship you in spirit and Hallelujah, hallelujah. Praying ka, mahal na Panginoon. Thank you so much, Dear Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Salamat, mahal na Panginoon, sa mga pagsubok sa aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, na kami yung pinagtatagumpay. Maraming salamat sa pagtutuwid mo sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Mga mahal, hallelujah. Tapoy dumako po sa panalangin ng ating pangailangan, anuman ang ating mga hinaing sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah.
Kayang tugunin lahat ng mahal na Panginoon, pagalingin ang ating makaramdaman. Sumampalataya lamang tayo sa ating dakilang Diyos. Tayo magpakumbaba, humingi tayo ng kahabagan, kapatawaran, mga minamahal, dakila at mapagpalang Ama, makapangpangalan ni Jesus, at panalangin po ng aming dearly beloved and honorable Pastor, Wildy E. Almeda, UN-Time Prophet, our loving God. Mahal na Panginoon, muli narito po kami sa mga harapan. Humingi po kami, O Diyos, ng kapatawaran sa lahat mo ng aming nagawang pagkasala. Saan mo kami nasumpungan, ano man aming naisip na gawa, na salita na bakit aming labi na hindi mo kinalugdan. Patawarin at linisin mong bawat sa amin, O Diyos, at aming dalangin. Mahal Panginoon, special prayer po namin. Mahal Panginoon, para sa the entire beloved Almeda family, patuloy ibus ang biya pagpapala sa buong sambayan ng aming ginagalang pastor. Tulungan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagtaguyod sa palawak ng balagawain. Mahal Panginoon, hallelujah, ibus ang pagpapala, spiritual, material, mahal Panginoon, maging sa physical na pagpapala. Ganun din sa lahat yung mga anak na narito, mahal Panginoon, hallelujah, tugunin mo ang panalangin ng mga anak, pagalin mo ang kanilang makaramdaman, lutasin mo ang kanilang problema, iahon mo ang anak sa kahirapan, mahal Panginoon, hallelujah, sa mga lamig na lupaypay, palakasin mo ang kanilang pananampalataya, sa mga tumalikod, nag-backslide mo silang ibalik at dalhin sa iyong balagawain, mahal Panginoon, hallelujah. Tulungan mo ang bawat sa amin, masunod niyang kalooban, mahal Panginoon, patatagin mo ang aming palapataya, mahal Panginoon, na kami iyong panghawakan hanggang sa iyong muling pagbabalik, mahal Panginoon, hallelujah. At aming dalangin, maging aming mga loved ones na hindi pa nakakilala sa iyo, tawagin mo rin sila at dalhin sa iyong balagawain, mahal Panginoon, maging aming mga kaibigan, mahal Panginoon, hallelujah, katrabaho, mahal Panginoon, hallelujah. Pagpalain mo rin ang iyong balagawain sa lugar na ito, mahal Panginoon, tumawag ka pa at magdala ka ng marami pang kaluluwa, bagong kaluluwa, naming makakasama sa pagpupuri sa iyo, mahal Panginoon. Pagpalain mo lahat ang iyong mga anak, mahal Panginoon, hallelujah. At special prayer po namin, mahal Panginoon, para po sa aming beloved Sister Florence de la Cruz Quinto, mahal Panginoon. Hallelujah. Patuloy mo siyang pagpalain, mahal Panginoon. Hallelujah. At aming dalangin, gabayan mo siya at samahan sa kanyang pag-uwi, mahal Panginoon, patungo sa dako ng Pilipinas, mahal Panginoon. Hallelujah. I-guide mo siya, mahal Panginoon, at paratingin mo siya ng maluwalhati, mahal Panginoon. Ito po ang aming samot panalangin sa matamis at makapangpangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Ipatong po natin ating kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte ng ating katawan, may karamdaman. Kung tayo may mga problema, taas po natin ating dalawang kamay, ating i-cast out, palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Hallelujah. Through the first prayer of the beloved and honorable Pastor Wildy Almeda, in the mighty precious name there is Jesus, we command and cast out demons of sicknesses, infirmities, asthma, diabetes, irritable, high blood, leukemia, cancer, ketong, hallelujah. Cast out problem, dissolve vices, hallelujah. Cast out, pagmumura, cast out in Jesus' name, mainitin na ulo, natutorment na kaisipan, lumayas ka sa pangalan ng Jesus, pangatawan, trangkaso, sipon, viruses, cast out, be healed right now, be healed right now, in the mighty presence of Jesus, hallelujah, 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 be bound to hell, be there forever, in Jesus' name, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise God. As a token of our faith, mahal-mahal, taas po natin ating dalawang kamay. Tayo po'y tumalo ng 3 times. Sabay-sigaw po tayo ng hallelujah, praise the Lord. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, there is Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah. God bless po sa ating lahat. Mahal-mahal, pagpalain po tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon.